Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Jeff Ho. Nandito na lang po tayo sa clinic at magla-live consultation po tayo. Meron tayong isang pasyente na sa harap ko. At ilang taon na po kayo? 36, Doc. Kung sa may trabaho nimo, anong trabaho po natin? Small business lang po ako, Doc. Okay, small business. Ano yan? Online or? Mga pagkain, Doc, dessert. So kayo ang nag-luto, Opo. ganon. Opo. So, ano yan? Monday to Saturday? Hindi po. Twice lang, every 15 days. Every 15 days, 2 beses lang. Opo. Anong niluluto mo pala? Dessert, Doc. Like what? Mga mango float, So nagde-deliver kayo? Opo. Ano ba? So, every 15 days, twice ka lang mag-deliver? Yes, Doc. Okay, so ibig sabihin, every week, isang beses. Yes, Doc. Okay. So, aside from that, ano pong ginagawa ninyo sa bahay? Nagbabantay ng mga pamangkin. Okay. So, may anak po kayo? Wala, Doc. Uy, asawa po ninyo siya. Partner, Doc. Partner. Okay. Sige. Pag nagluluto kayo ng mango float, for example, from what time to what time kayo nagaluto or nag-prepare? Almost 6 hours, 6 Doc. hours, every time, Opo. Okay. Hindi naman kayo napapagod Pagod kasi ako lang mag-isa. sa mango float. Tapos pagdating sa pamangkin, Bantay pa. pero pagdating sa kama, kayo ng dalawa. Nakakapagod rin ata yun. Di ba? Para mas napapagod siya doon ata, di ba? Kahit dalawa na sila, di ba, no? Okay, wag mong sabihin, magtinginan lang kayo sa kama, di ba, no? So, anyway, joke lang, So, ano pong problema natin? 3 days ago, Doc, nag-start ako ang kalintura. Okay. Tapos, labad akong ulo. Fever. Labad ang ulo. Masakit ang ulo. Oo. Headache. Fever. Bigla lang nag-fever kayo. Oo. Anong oras nag-start talaga? Yung first day ng fever. Yung unang araw naglagnat. Anong oras nag-start? Gabi man ata yun, Doc. Gabi. Before naglagnat kayo, hindi kayo giniginaw? Or Hindi, talaga Dok. nanginginig? Hindi? Hindi, Doc. Masakit lang ang buong katawan ko. Mainit. Ganun. Sakit ang ulo. Hanggang ngayon, may fever pa rin po kayo. Konti lang, Doc. May Pero, ubo po kayo? Oo. Tapos, nagsabay din po yung ubo at saka sipon. Alin nag-una? Ubo o sipon o lagnat? O sabay po last... Sabay po sila. Kailan nag-start ito? Last 3 days. Yung Okay. karon, That was Saturday ngayon. Thursday nag-start. Thursday. Yung ubo po ninyo, anong kulay ng plema? Yeah. Yellow, puti, green. Yellow. Okay, yellow. Sige. May amoy langsa, amoy taya? Wala man. Wala. Kung i-compare natin yung ubo ngayon at saka yung ubo ninyo sa unang araw, lumalala ba yung ubo ninyo or pareho lang or parang nawawala na po, nag-improve na po? Dry cough po yung first. Dry. Tapos ngayon, meron na pong phlegm. So, ibig sabihin, mas madalas ka na mag-ubo ngayon kasi Apo. may plema na po kayo, no? Okay. Okay. Siyempre, sa umpisa ng infection, madalas po matigas pa yung ubo. Kasi ito po dahil sa wala pang plema. Bakit wala pang plema sa unang araw ng ubo? Kasi sa unang araw ng infection, okay, ang daanan ng hangin o kaya ang baga ay hindi pa masyado sinira ng mikrobyo. Kasi po ang plema po ay resulta ng pagsisira ng mikrobyo sa daanan ng hangin, for example, as in acute bronchitis or sa baga mismo as in pneumonia, no? Kaya sa unang araw, dry talaga ang cough. No? Kasi namamaga pa po ang daanan ng hangin o yung baga. Okay, in response to the presence of infection. So, syempre, ang tawag natin yan is inflammation, namamaga. Kaya, pag namamaga ang bronchi or airway, bronchitis ang tawag natin. Pag namamaga ang lungs, pneumonia ang tawag natin. Katulad sa appendix, pag namamaga, ang tawag natin appendicitis. Ayan. Okay, so, pag pinabayaan natin yung ubo, okay, ibig sabihin, pinabayaan rin natin yung mikrobyo. Patuloy ang pagsisira ng mikrobyo, yung daanan ng hangin, o kaya yung baga. Ang resulta, syempre, plema. Yung plema kasi, parang nana rin ba?
yung magkaroon tayo ng infection ng balat, yung tinatawag natin na pigsa. Sa umpisa, matigas ang balat natin, masakit. Ganon rin ang nangyari sa daanan ng hangin o kaya sa baga natin, matigas. Kaya ang cough, dry ang cough kasi wala pang ang plema. Pero pag binabayaan natin yung matang tiki sa Bisaya or yung pigsa sa Tagalog, syempre, unti-unti kinain yung balat, unti-unti lumalaki yung pigsa, unti-unti makikita natin na lumalambot yung nasa gitna kasi nga napabayaan ang mikrobyo na kinain niya yung laman. So, ang nana ng pigsa ay para rin yung plema ng baga. Kaya minsan po, talagang yung plema ng pneumonia po ay amoy langsa, dilaw na dilaw, parang nana rin. Ganon po yan. Okay? So, pag napabayaan natin yung ubo, dumadami yung plema. Kasi, ang mikrobyo, dumadami rin. Pag dumadami yung mikrobyo, mas maraming plema dahil po sa mas matindi na po yung pagsisira ng mikrobyo sa baga. Okay? Yung pagsisira sa baga ng mikrobyo. Okay. So, nag-try na po kayo ng gamot. Hindi pa, Dok. Wala Kasi pa. gusto ko pa sana magpa-check up. Okay, sige. Anyway, dito naman po kayo. Huwag kayong mag-alala. Opo. Okay. So, Makati ba po yung lalamunan ninyo? Opo. Makati. Okay. So, first time lang bang nangyari sa inyo ito? Hindi naman, Dok. Okay. Sige. So, wala na ba kayo ibang problema bukod sa ubo? Yung ulo ko, Dok, ba? Sobrang sakit. Sobrang sakit sa ulo. Siyempre, ganun rin po yan. Part po yan sa infection ng katawan. Lalo pag may pneumonia, talagang magsakit po yung ulo. Yun po ang reaction ng katawan natin pag meron po tayong infection. Anyway, gamutin po natin yan. No? Okay? So, wala na pang ibang reklamo. Gusto ko po sana malaman yung BP ko, Dok. BP, okay. Kunan ko po yung BP ninyo mamaya. So, may history po kayo ng high blood. Meron, Dok, kasi may hyperthyroid ako. Hanggang ngayon may hyperthyroid kayo. Opo. Meron po kayong gamot sa hyperthyroid or toxicoater. Ano pong gamot ninyo sa hyperthyroid or toxicoater? Tap din, Dok. Okay, top din. How about blood pressure? May gamot po kayo sa high blood. Amlodipine. Ayun. Ininom pa po ninyo amlodipine. Yes po, Dok. Ilan milligrams po yung amlodipine ninyo? 5 mg po. 5 mg. Once a day lang po. Araw-araw po kayo. Opo. Okay. So anyway, pag masyadong mataas pa rin yung blood pressure niya, malamang yung headache niya, pwede rin dahil sa uncontrolled hypertension. Okay? So, examinin ko po yung baga niya. Pag meron akong marinig na plema sa baga, ay malamang pneumonia po ito. Pag walang plema, pero meron plema sa gitna dito sa daanan ng hangin, dito banda, no? Dito kasi yung bronchi, ang tawag natin is rhonchi. So, maring meron siyang acute bronchitis. Regardless whether pneumonia or bronchitis, pag gamutin po natin ay kailangan ng antibiotic kasi nga may lagnat, dilaw yung plema, at saka lumalala yung ubo niya. So, ito po ang mga warning signs or mga symptoms, no, na talagang lumalala yung infection niya. Kasi po, pag virus lamang, is sa loob ng 3 days yung ubo, pawala na yan sana pag virus. Kasi ang virus po, kusa lang mamamatay sa loob ng katawan, pwede rin dahil sa lagnat. Kasi ang virus po, hindi po mabubuhay sa sobrang init ng katawan, no? Yung tinatawag natin ng lagnat. Okay? So, pag sumobra na po or papunta na po pangatlong araw yung ubo, dapat pagaling at pagaling na po yung ubo kung virus ang dahilan. Sa kanya naman po, mukhang hindi po. Mukhang lumalala, kaya nandito po siya. So anyway, kung bronchitis or pneumonia, ang ibibigay ko po sa kanya, walang iba kundi ciprofloxacin, 500 mg tablet, 1 tablet 3 times a day for 7 days. Plus sa ubo niya, pwede tayo magbigay ng salbutamol, 2 mg tablet, 1 tablet 3 times a day for 5 days. At para sa kanyang sipon, pwede tayo magbigay ng Simdex tablet, 1 tablet 3 times a day for 5 days. Okay? Maraming salamat po.